Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Di na ang mapapala sa di makitang bantay. Naghila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at kaabalahan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila. Silang mga nag-aalaga, kumakalinga. Ano mang paniniwala, ano mang kulay nila, magkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at kaabalahan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino kita, Pilipinos, Pilipas, Dakila ka, aming dilim sa iyo. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Alright, good afternoon sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, ako nga po pala ang inyong mapapanood ngayon live sa Paite.tv. Yehey! Simula ngayong araw na to, December 6, 2020 ang aking simula na mapapanood nyo every 3 p.m. alas 3 ng hapon. Ito pong aming proyektong ito ay laan po natin sa lahat po ng ating mga kabataan, lalo tigit sa ating mga barangay center natin, no, mga daycare natin na mga kabataan. Nanonood ngayong hapong ito. Ayan po, kaninang umaga, napanood natin si Ma'am Celine at si Ate Luna sa kanyang mga magaganda
masasayang mga kwentuhan. Ayan, talaga naman, sanay na talaga naman ang kanilang puso na mapasaya ang ating mga kabataan na mga nag-aaral, no? Ayan, maraming salamat po. At ngayong hapon naman, ayan, nabigyan tayo ng assignment at talaga naman hindi ko tinanggihan ito, talaga naman gusto ko bilang isang guro, yan, na talagang may pahayag natin, may pakilala natin sa panahon ng pandemya ng ating mga mag-aaral ay nasa kanilang mga tahanan. Kaya dyan lamang kayo, tutukan ninyo dahil may aral lesson ang ating mga mapapanood ngayon. Okay? So ang ating title simula ngayon na to, ang ating kwento ng kasaysayan at mga bayani. Yan! Gaano kaya karami ang kilala nating kids na ating mga bayani, no, ng ating bansang Pilipinas, ang mga Pilipinong bayani natin nakipaglaban. Okay? So sa araw na ito, sisimulan natin, syempre, since ngayon ay December 30, ang kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya nag-usap kami na ang plano namin ngayong Disyembre ito ay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Kilala kaya ng ating mga manonood, ng ating mga kabataan, kung sino si Dr. Jose Rizal? Ayan po, ang topic natin ngayon ay ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Next week, siguro ang kaniyang pagiging bata. Sino nga ba si Dr. Jose Rizal ng kanyang kabataan? Yes, kaya abangan niya, no? Linggo-linggo yan ang ating mga kwento ng kasaysayan at mga bayani. Okay, so sa hapong ito, dyan lamang kayo dahil ito po ang ating mga topic ngayon, ang totoong pangalan ni Rizal. Nandyan din po, sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Okay, ang kanyang kapanganakan, yes, of course, makikilala rin natin ang kanyang mga magulang. Ano? Siyempre, may Dr. Jose Rizal, may magulang ang ating bayani. Ngayon naman po ang kanyang pag-aaral. Kaya naman sa ating sa mga nakakilala, sobrang galing at talino ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. At siyempre, si Rizal bilang polimata, no? Ang kanya kaya siya ay doktor, no? Yan, of course. At iba ping nagawa ni Dr. Jose Rizal sa mga talagang mas makikilala natin ngayong buwang nito ng Disyembre ang buhay ni Dr. Jose Rizal. At makikilala rin natin, syempre, ang kanyang mga kapatid at kung pang-ilan ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Syempre, umibig din naman at nagkaroon ng mga kasintahan ang ating bayani. Tao lamang ang ating bayani, kaya naman natural na umiibig din naman ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Of course, si Rizal sa Bruselas at Espanya, marami na puntahan si Dr. Jose Rizal, sa kanyang pag-aaral dahil sa kanyang galing at talino, marami siyang napuntahan. Siyempre, nang si Rizal, papahapyawan natin si Rizal sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas at ang pagkakatapon sa dapitan sa Zamboanga, kung bakit siya ron, mamaya abangan natin. At ang pagbaril sa Bagong Bayan, ang dahilan kung paano o bakit siya nga ba. Kids, alam nyo ba? Sa mga ating daycare center ng mga estudyante dyan na nanonood at sa lahat po ng mga nanonood dyan, alam ba natin? No? Ngayon buong December, makikilala natin ang buong buo ni Dr. Jose Rizal at ang mga katha kung saan ang punot dulo ng kanyang kabayanihan. So, simulan natin ngayong hapon ito dyan. Relax lang kayo dyan, para mas manawa natin. At abangan ninyo ang activity nakahandar, naka-ready ni Sir Mark. Ayan, mamaya ipapaliwanag ko kung paano sumali. Napakasimple lang, hindi ko kayo pahihirapan. At the same time, may premyong ibibigay sa inyo si Sir Mark. So, abangan ninyo. Ay, talaga naman. Ayan, okay? So, abangan yung mechanics kung paano tayo mananalo. Ayan, kung paano o sino ang magiging lucky winner. Anyway, since Dr. Jose Rizal, kaya nagpa-ready talaga ako, isa sa mga replika ni Dr. Jose Rizal na buhat pa
sa tahanan ni Dr. Jose Rizal sa Calamba. Ayan, since talaga ang mga taga-Paite ay magaling, kaya hindi tayo mawawala ng ganitong mga produkto, no? Replika ni Dr. Jose Rizal. So simulan natin ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal, ang kanyang totoong pangalan. Ang talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Yes, so makikilala natin ang totoong pangalan. Kasi tayo ay Dr. Jose Rizal lang lagi tayo. No? Si Dr. Jose Rizal o Dr. Jose Rizal, no? Ay ating, sino nga ba siya? Okay? Yan. Dr. Jose Rizal, Dr. Jose Protasio Rizal. Yan. P. Ulitin natin ano po para buong-buo natin mas makilala. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Okay. So, ito, dire-diretso natin. No? Sino nga ba si Dr. Jose P. Rizal? Siya ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na natagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kinilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Kaya siya ang national hero talaga, ang kanyang mga nagawa. Hey, next, para mas maunawaan natin at makilala natin syempre ang ating kung sino nga ba ang pagkakakilanlan natin kay Dr. Jose Rizal sa kanyang mga nagawa, no? Ang kanyang mga nilikha. Sabi nga, no, dinaan ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga novela, no? Ang kanyang pagsusulat. Yes. So, ito naman po ang ating susunod naman, ang kapanganakan ni Rizal. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan, no? Ang ating bayani ay ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 18 at 61. June 19, 1861. Ayan po, ito po ang kanyang mga magulang. Yes, kilala natin. Ang pangalan ng kanyang ama ay Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro. Ang kanyang ama, ang kanyang butihing ama ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. At ang kanyang ina naman, no? Siyempre, kung may ama, may nanay din ang ating pambansang bayani. At ito ang kanyang ina, ang kanyang pangalan ay si Doña Teodora Morales Alonso y Mercado. Okay? So sa kanyang magulang, no, ang mayaman sa kanila sa Calamba. Kaya nga tayo mga taga-Laguna, no, tayo biniyayaan na taga-Laguna ang ating pambansang bayani. Ang pag-aaral ni Rizal, no, dahil ang ugat ng kanyang katalinuhan, mula bata pa lang nakilala na si Rizal, nakitaan ng kanyang mga magulang no ng katalinuhan si Dr. Jose Rizal. Kaya pinaghandaan ang nagsilbing unang paaralan ni Rizal ang kanilang tahanan. Noong unang panahon, sa history natin, ang mga kabataan, ang nanay ang nagtuturo sa kanyang mga anak. Ang ama, nagtatrabaho para may makain sila. Ganon din si Dr. Jose Rizal. No, ang tahanan ng kanyang mismong ina na si Doña Teodora ang una niyang guro. Okay. Nagkaroon din si Pepe, ang kanyang palayaw. Oy, si Pepe. Ayan. No, si Pepe ng pribadong mga guro na sina Maestro Lucas Padua at Lian Moroy at si Celestino. So, ganun talaga, no? Ang tutok sa pag-aaral. Kaya kayo mga kids, aral tayo ng aral, basa tayo ng basa para mas marami tayong matutunan. Iba ang may pinag-aralan, iba ang may natutunan talaga. No, nag-aral din siya sa Binyan, naging normal na bata ang kanyang karanasan niya. No? Dahil naroon at hinamon siya ng away at nanalo siya. Wow. Hindi sinasabi sa talambuhay niya na siya ay isang siga. Hindi. Ipinapakilala natin na bata pa lang, matapang na ang ating
bayaning si Dr. Jose Rizal. Ngayon, nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa bachelier ng sining. Magaling, no? Talented talaga ang ating bayani. Sining, marunong magpinta, mag-ukit ang ating pambansang bayani. So sa Ateneo de Manila, ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan ng ating bayaning si Rizal. Noong ika-20 ng Enero, 1872, sa kanyang pananatili sa paaralang ito, natanggap niya ang lahat ng pangunahing medalya. Wow! Congratulations! Talagang tunay na mahusay. Ang notang sobresaliente. Wow! Ang lalim. Sobresaliente sa lahat ng aklat. Ang sobresaliente ang pinakamataas na karangalan. Wow! Talaga naman, sana all, mapapasana all ka na lang kay Dr. Jose Rizal. Yan, next natin. Of course, syempre, no, from Ateneo de Manila, syempre ang ating bayani, marami din siyang napuntahang paaralan. Tulad na lamang, no? Okay, so nag-aral din siya ng medisina. Kaya nga tinawag siyang Dr. Jose Rizal. At tuloy-tuloy sa kanyang pag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas, University of Santo Tomas, noong taong 1887. Pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina. Doktor. Yan. Ano kaya? No? Saan kayang doktor ang ating bayaning si Rizal? Ngunit hindi niya ito natapos kahit mataas pa ang kanyang mga marka. Kinakailangan niyang umalis ng Pilipinas sapagkat napag-iinitan na siya ng ating mga Kastilang nasa paligid niya. Ayan, siguro nakarating sa kanyang balita. May isang matalinong mag-aaral dun. Paite. Ano? Ayan. Kaya siya, kumbaga salita na pag-initan, na pagchismisan, no, mainit sa paningin ng mga Kastila. Kaya napaplanuhan nila, pinag-isipan nila na talagang mangibang bansa upang sa ganon maging ligtas ang ating pambansang bayani na si Rizal. Kaya sa kanyang paglalakbay, marami rin siyang mga napuntahan. No? Okay. So, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya, Spain. So, doon niya pinagpatuloy ang kanyang talagang pag-aaral niya. No? Tulad doon, walang aberyang chismisan, walang abera, kahit talaga tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral. Nag-aral din si Rizal sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Wow! Talaga. No? Isang katunayan kapag ikaw talaga ay matalino, no? Marami kang napupuntahan. Talagang sipag at talino ang ating puhunan ng ating pambansang bayani. Si Rizal bilang isang polimata. Doktor ng ating mga mata. Yan, chinecheck. At ang unang kanyang pasyente, sa history, no, sinasabi nga, no, ang kanyang ina. Ang kanyang kauna-unang pasyente na kanyang ginamot at tinutukan ang mata ng kanyang ina. Si Rizal ay hindi lamang doktor, kundi isang mahusay sa pagpinta. Mukhang may lahing taga-Paite na pagguhit, paglilok, or pag-ukit. Ayan. Siguro, baka may lahi kaya si Dr. Jose Rizal, no, taga-Paite, no? Marunong mag-ukit. Talaga kaya tayo makasining ang bayan ng Paite. Yan. Hindi naman nalalayo at dahil taga Laguna ang ating pambansang bayani. Si Rizal bilang isang politiko, sabi nga, no? Si Rizal din ay magaling bilang isang manunulat. Oh. Sana all. Magaling kaya. Maganda kaya magsulat si Rizal? Oo. Alam ko mga nakikita nila. Okay? And Makata. Ayan. Mahusay din bilang isang nobelista ang ating pambansang bayani. Galing. Talaga namang kung halos lahat palakpakan natin ng Dr. Jose Rizal, talaga na matalino, masikap,
masipag sa kanyang pag-aaral. At iba pang nagawa ni Rizal or nagagawa ng ating pambansang bayani. Nakakapagsalita lang naman siya no, ng iba't ibang lengguwahe. O, di ba? Katunayan nga kasi siya ay talagang nangingibang bansa, so natututo siya ng sa kanyang iba't ibang lingwahe. Yun ang naging daan din o isang paraan kung bakit naitago din niya ang pagsusulat, no, para hindi nauunawaan ng mga Kastila sa kanyang pagsusulat. Okay? Dinaan niya sa pagsusulat. Mga iba pang nagagawa ni Rizal, tinatag ni Rizal ang La Liga Filipina. Isang samahan na kung saan ay naging daan ng pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ng isa nating bayaning si Andres Bonifacio. Isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Kung si Rizal, dinaan sa pagsusulat, talino kung paano magagalit ang mga Kastila, si Andres Bonifacio naman himagsikan. No, talagang laban. Sabi nga no, sa ating mga nababasa, laban, sabi ni Andres Bonifacio. Yan po no ang galing at husay ng ating bayani sa pag-aaral, no, sa kanyang mga talent, sa sining, sa ating pagpipinta, yan, nobelista, no, mga makata. Yan. Ngayon naman, kilalanin natin. Yan, bilangin nyo ha, ang mga kapatid ni Dr. Jose Rizal at pang ilan nga ba si Dr. Jose Rizal. Ito po, simulan natin ang kanyang sunod-sunod na magkakapatid ni Dr. Jose Rizal. Yan. Kayo mga kids, ilan ang mga kapatid nyo? No? Ilan ang ating mga kapatid? Ako, 2 kapatid ko. So, tatlo kaming magkakapatid. Kaya ngayon, tingnan natin ang ating sunod-sunod na magkakapatid ni Dr. Jose Rizal. Simulan natin, syempre, mula panganay hanggang bunsong magkakapatid ni Dr. Jose Rizal. Ayan. So, ito po ang simulan natin. Abangan nyo kung pang ilan si Dr. Jose Rizal. Una po ay ang pangalan niya ay Saturnina. Siya ay kilalang tawag na Neneng. Pinakasalan niya si Manuel Hidalgo ng Tanawan, Batangas. At ito'y pinanganak noong 18 at 50. At namatay siya noong 19 at 13. Si Saturnina or si Ate Neneng. Next natin, sumunod, ang kanyang kuya, no? Ang pangalawa sa kanya pagkatapos ng exhibition ni Rizal, sumali siya sa Philippine Revolution at naging combat general, walang iba kundi si Kuya Pasiano. At siya ay pinanganak noong taong 1851 at namatay noong taon 1930. Si Kuya Pasiano ang sumunod. Ngayon naman, kilalanan natin ang ikatlong kapatid ni Dr. Jose Rizal. Kilala sa tawag na Sisa. At pinakasalan niya si Antonio Lopez, isang guro sa Morong. Walang iba kundi si Ate Narcisa. At siya ay pinanganak noong taon 1852 at namatay din siya noong taong 1930. Pang-apat ay si Ate Olympia. Kilala sa tawag na Pia. Pinakasalan naman niya si Silvestre Ubado, isang operador ng telegrapo sa Maynila. Si Ate Olympia ay ipinanganak noong 1855 at namatay din noong taon 1887. Okay, si Ate Olympia at ngayon naman makikilala natin ang pang-5 kapatid ni Dr. Jose Rizal. No? Nasusubaybayan natin, ano? Yan, okay. So, bilangin ninyo ha, kung pang ilan. Next is Lucia. No? Pinakasalan naman ni Lucia, si Mariano Harbosa ng Calamba. At namatay si Harbosa
sa sakit na cholera. No? At pinagkaita ng pagka-Kristyanong libing dahil asawa niya ang kapatid ni Jose Rizal. Wow, no? So siguro nalaman nila, no, kaya pinagkaitan siya. At siya ay pinanganak noong taong 1857 at namatay din siya noong taong 19 at 1919. Talagang medyo pagkataon, ano? 18. Ayan, talaga. Next natin, syempre, after ni Ate Lucia. Kids, nasusundan nyo, malay nyo, yan ang aking activity mamaya para may paraan kayo para manalo. Yehey! At ang susunod, ay si Maria. Maria ang kanyang pangalan at pinakasalan niya si Fausto Cruz ng Binyan, Laguna. Si Ate Maria ay pinanganak noong taong 1859 at namatay din siya noong taong 1945. Si Ate Maria ang isa sa mga ate tinuturing na ate ng ating pambansang bayani. At eto na, pang-ilan si Dr. Jose Rizal? Nabilang nyo ba? Mamaya abangan nyo ang tanong ko. At ang sumunod na nga, ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang naging pambansang bayani ng Pilipinas at kinilala sa tawag na Pepe. Ayan, saranggola ni Pepe. Ayan, yun yung sinulat na kanta na kinuha din sa pangalan ng ating bayani. So, syempre, pinanganak noong taong 1861 at namatay siya nung siya'y binarel, no, taong 18 at 61. Okay? 18 at 96. Okay. Sumunod sa kanya ang kanyang kapatid. So nauna yung kanyang mga kuya, ang kanyang kuya at ang kanyang mga ate. Ngayon naman, yung mga sumunod sa kanya, no? Si Concepcion, ang kanyang kapatid, siya ay namatay pa lamang. So isa ito sa mga ikinalungkot ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal dahil 3 taon pa lamang si Concepcion ay namatay na siya. No? Ang kanyang kamatayan niya ay ang naging unang kalungkutan ni Pepe. No? Dahil bata pa ang kanyang kapatid pero namatay na si Concepcion. Sumunod kay Concepcion, kilalanin natin, no? Pabata na ng pabata or ibig sabihin, ano, yung mga kapatid ni Rizal, pabata ng pabata or hanggang sa bunso na nina Dr. Jose Rizal. Ang sumunod ay si Josefa. After ni Concepcion, si Josefa ay namatay. Medyo may edad na, no? Namatay. Namatay siya ng 80 taon na siya, 80 years old. Sumunod, si Trinidad. Concepcion, Josefa, Trinidad ay namatay naman sa edad na 83. Medyo may edad na rin ang mga sumunod sa kanyang mga kapatid. Next, after Concepcion, Josefa, Trinidad. Okay? Ayan. So, ang ating mga sumunod pa, ang pinakasalan niya, si Pantaleon Quintero ng Calamba, walang iba, kundi ang kanyang kapatid na Soledad. Ayan, si Soledad po, no, nakapag-asawa din siya naman na taga Calamba din. Yan po ang mga kapatid ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ayan, sana nag-notes yung iba, sana nagsusulat. Dahil mamaya ang question o tanong ko ay nandyan sa ating mga pinag-aralan natin na talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Gaya ng sinabi ko kanina, syempre, tao lamang ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya nagkaroon siya ng pag-ibig. Ayan, no? Kaya kayo mga kids, paglaki nyo na, no? Paglaki na kayo umibig. Pagtapos na tayong mag-aral gaya ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal, siya ay umibig din naman. Simulan natin ang kanyang unang pag-ibig na si Julia Celeste Smith. Na?
Siya ay buwan ng Abril 18 at 77, nagtungo si Rizal sa ilog ng Dampalit, no, sa Los Baños, Laguna upang maligo. Naliligo lamang ating bayani, doon niya nakita ang isang magandang babae, okay, na nangangalang Julia. Mula noon ay larawan na ni Julia ang nakikita sa isipan ni Rizal. Ay, talaga nang umiibig, subalit tulad ng ibang kabataan, yan, ang paghangaring nalimutan ng makilala ng isang dalagita sa Tagalipa, Batangas. So parang ito yung first love, tapos marami pang sumunod. Yan po, si Julia Celeste Smith. Sino kaya ang susunod na pag-ibig ng ating bayaning si Rizal? Bilangin nyo din ha, ang ating pag-ibig naging nakasintahan ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Okay? Ito po ang ating sumunod. Alam ko na nababasa rin natin ito. Napakinggan na ito ng ilan na si Segunda Katigbak. No? Sinasabing siya ang unang pag-ibig daw. Ibig sabihin kanina si Julia na love at first sight. Oh, may ganon talaga. Ito, no, sinasabi ang una, no, ang pag-ibig ni Rizal na Tagalipa, Batangas. Ayan. Okay? So, nilarawan ni Rizal si Segunda na may mahabang buhok. Yan, imagine natin, no, mahabang buhok. No, matang nangungusap na apoy o maapoy kung minsan ay mapanglaw naman sa ibang pagkakataon. Parang pag tinitigan ka, no? Parang ma-attract ka talaga sa kanya. Na? So, malarosang kutis na may kasamang nakakatuksong ngiti. Na all maganda ang kutis at ang kanyang maalindog or makaakit na kanyang mga ngiti. So, pinigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin sa Segunda. Ay, bakit kaya? Sige, tingnan natin ha. Dahil batid niya na naipangako na ito sa ibang lalaki na si Manuel Luz. Subalit, nagpatuloy pa rin siya sa pagdalaw dito. Paano kaya yun? No? Parang may love triangle tayong naririnig dito. Na? Anyway, so ito lamang po as ilan sa mga pag-ibig ng ating pambansang bayani. At sumunod kay Segunda Katigbak na sinasabing ang unang ibig daw, sino? Abangan natin ang ating susunod din. Actually, bilangin din. Gaya ng sinabi ko kanina, ang mga kapatid, bilangin ang pagkakasunod-sunod. Ito ang ikatlo, no? Ang ating pag-ibig ni Dr. Jose Rizal na walang iba si Jacinta Ibardol Laza. Yan. Ano naman kayang katangian? Kanina si Katigbak, na-imagine natin ang haba ng buhok, ang kanyang mata, ang kanyang kutis, malarosas at mapang-akit ng ngiti. Tinatawag ni Rizal na binibining L. Wow, bakit kaya binibining L? Sinabi ni Rizal na mas matanda ito sa kanya. Maputi at nagtataglay na matang kaakit-akit. Paniniwalaan o pinaniniwalaan na siya ang gurong si Vicente Ibardolaza na madalas dalawin ni Rizal bagamat ang puso niya ay patuloy na nangungulila kay Segunda. Wow! May binabalikan din ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Okay? Nahinto lamang ang pagdalaw niya kay binibining L nang pagbawalan na siya ng kanyang ama. Bawal! Naku, mahigpit ang tatay ni Jacinta. Bawal ang tapo-tapo. Salitang paite, tapo, no? O ang pagligaw sa kanyang anak. Yes. So, next natin, si Leonor Valenzuela. Okay. Nang ikalawang taon ni Rizal sa University of Santo Tomas, ay nakilala naman niya si Leonor
na kapitbahay ng may-ari ng bahay ng kanyang tinutuluyan. No, sila ay nagpalitan ng sulat. Wow! Wala pang text-text noon, wala pang messenger noon, no? Sulat talaga, no? Doon pa lang naisusulat mo na yung nararamdaman mo sa iyong kasulatan. Ano? At upang hindi malaman na sila ay may kaugnayan, tinuruan ni Rizal, wow, talagang tinuruan na technique, ano? Si Leonora na pagsulat ng tintang ginagamit nila ay tubig at asin. Paano yon? No? Tubig at asin. Tayo ngayon, pencil. Pengin pencil para makasulat. Pengin ballpen para makasulat. No? Subalit hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan. Bakit na naman kaya? No? At nagkasundo na lamang silang magturingang bilang magkaibigan. Wow! Friend na lang tayo. Kaibigan lang pala. So, segue tayo ng kanta. After naman nito, ni Leonora Valenzuela, ay si Leonor Rivera. Siya ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Di ba kanina, may Leonor na tayo nabanggit? Yan. So, nagtagpo ang landas nila nang ipagsama o isama ni Pasiano ang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera, na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahalan ng dalawa ay nararamdaman nila nang masugatan si Rizal. Mismong si Leonora Rivera ang naggamot sa sugat ni Dr. Jose Rizal. Wow! Binigyan naman ata ng issue. Joke lang. Hindi. Siguro naramdaman nila, no, na siya ay tinulungan ni Leonor Rivera na gamutin yung kanyang sugat. Okay? So, matagal na nagkawalay ang dalawa nang magtungo si Rizal sa Madrid. Hanggang sa ikasal si Leonor sa ibang lalaki. Ay, hindi ka na nahintay, no? Hindi na nahintay si Pepe ni Leonor Rivera. Ayan, sa ibang lalaki na ipakasal siya na si Henry, na Keeping noong June 17, 1891. Ayan, nagpakasal tuloy si Leonor Rivera, no? Dahil ng ibang bansa ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. At ang sumunod na ating pag-ibig ng ating bayani. Oh, nabibilang niya? Ang daming chicks, ano? Mukhang chick boy ang ating pambansang bayani. Okay, so, anyway, pag makita natin picture niya, gwapo. Gwapo naman talaga. Isang modelong Pilipino ang ating itsura ng ating pambansang bayani. Next is si Consuelo Ortega Rey. Si Rizal ay hindi naman kagandahang lalaki. Kasasabi ko lang, pero bigla na hindi daw naman kaganda. Pero hindi papahuli. No? Ngunit nagtataglay ng maraming talento. Yan. Ganyan tayo, no? Hindi man sa itsura natin na tinitingnan ng ating pag-ibig yung kanyang talent, no? Gaya ng pagtingin ni Consuelo Ortega Rey kay Dr. Jose Rizal. No? Kaya't nagusto niya na magandang anak na si Don Pablo sa Madrid na si Consuelo. May dalawang dahilan kung bakit umayaw si Rizal sa relasyon ng kanyang kaibigan na si Consuelo. Ang una, no, may kasunduan sila ni Leonor, ang kanyang kaibigan at ang kasamahan sa propaganda. Okay. So meron siya, no? Pag-ibig. At si Eduardo Delete at may gusto rin kay Consuelo. Wow! Mapagbigay din naman. Ala, yan. Pero ngayon, mga kabataan ata, pag akin lang. Ano? Ang kay Juan, ang kay Pepe. Oh, anyway, ganun talaga na ang ating pagtibok ng ating pagmamahalan. Next, after ni Consuelo, meron pa kaya? Ang dami. Alam ko, inaabangan nyo, no?
kung sino-sino pa ang pag-ibig ng ating pambansang bayani. Sumunod ay si Gertrude Beckett. Anak ni Gertrude ng may-ari anak si Gertrude ng may-ari ng bahay na tinitirahan ni Rizal nang magtungo siya sa London. Inilarawan ni Rizal si Beckett bilang babaeng may kulay brown. Parang usong-usong ngayon ang buhok na may kulay ang ating mga kababaihan ngayon. Bilang babaeng may kulay brown na buhok, asul na mata, at mapupulang mga pisngi at mata or ang pisngi. Hindi rin nagtagal. Wow. Hindi rin nagtagal at umalis siya sa London upang makalimutan na siya ni Beckett. Okay? At ipagpatuloy ang misyon sa Maynila. Ay, umalis na naman or pagbalik na ni Rizal sa Maynila. Meron pa. Meron pang pag-ibig. Okay? Ang sumunod, si Nellie Boasted. Isang babaeng maganda, matalino, mahinahon, may mataas na moralidad, at totoong Pilipina. Wow, talagang Pilipina, yeah. Wow, yan usong-uso natin ngayon lang. May dalawang dahilan kung bakit hindi niyaya ni Rizal si Boasted na magpakasal. Bakit kaya? Ang una, ayaw ng ina ni Nellie kay Rizal. Ayaw pa? Bakit kaya? Hindi natin alam. At ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong Protestanismo o Protestantismo. Okay? Protestant. So, siguro talagang may dahilan din, no? Talaga kung bakit hindi nagkakatuluyan ang ating mga magkasintahan. So, wala na tayong magagawa dahil noon talagang nasusunod ang mga magulang, lalo na pag ang babae ang magdidesisyon. Sumunod ay si Seiko Usui or Osei-san. Arigato. Na isang Japanese, no? Si Seiko ay 23 taon, si Rizal naman ay 27. So si Osei-san 23 years old at si Rizal ay 27 years old. So nagsimula ang pag-iibigan nila nang lumipat si Rizal sa legasyon ng Espanya sa Azabu, distrito ng Tokyo, Japan. Ayan. Humanga si Seiko kay Rizal dahil sa pagkamaginoo nito. Yan naman talaga ang ating isa sa mga ugali or talagang makikita natin bilang isang maginoong Pilipino. Doon na sana titira sa Japan si Rizal. Ay, bakit na naman kaya? Ngunit mas nanaig ang misyon niya na pagpapalaya sa Pilipinas. Tingnan mo, inuna niya ang bansang Pilipinas kaysa ang kanyang pag-ibig. Taong 1877 matapos mamatay si Rizal ay nagpakasal si Seiko kay Alfred Sharpton, isang British na guro ng chemistry, at namatay si Seiko noong May 1, 1947. Ayan. So sa issue or sa history naman nila, no? Iniwan si Osei-san dahil sa Pilipinas. Arigato. Ang sumunod naman natin, syempre, no? Sabi ng mga bata, ang daming pag-ibig. Ang gwapo kasi naman talaga ng ating bayani. At ang sumunod naman natin ay si Suzanne Jacobi. Isa sa dahilan kung bakit masaya si Rizal nang umalis sa Belgium. Noong April 1891, pagkatapos isulat ang El Filibusterismo, ay bumalik siya sa Belhika na ikinatuwa naman ni Suzanne Jacobi. Wow! Nagsisimula na ang El Filibusterismo, no? Ang pagbalik sa kanya. So, yon ang kanyang pag-ibig mula kay Suzanne Jacobi. Buti na lang meron ako dito ng imahe ni San na parang siya yung aking kakwentohan. Okay? Mamaya interviewin ko to. Okay.
And I think this is the last. Hulaan nga kung sino ang hindi ko pa nababanggit or sino ang huling pag-ibig ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Walang iba yan kundi si Josephine Bracken. Isang babaeng Irish na 18 taon, 18 years old gulang or 18 years old, no? Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken ang ama nito na si Gregorio Taufer, no? Sa dapitan. Means to say, si Rizal ay nasa dapitan na that time. So pagkalipas ng 1 buwan, no, nagpasya ang dalawa na magpakasal. Yun, sa wakas, nakarinig tayo ng kasalan sa pamamagitan ni Dr. Jose Rizal at ni Josephine Bracken. Nagpakasal, ngunit tinanggihan. Tinanggihan pala, no? Ng pari. Kaya't silang dalawa ay naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. Ganon? No? Nagpakasal sila. Dahil siguro talaga hindi na nila maawat ang kanilang talagang pagmamahala. At I think talaga nasa edad na naman ang dalawang ito, no? Nahulog ang kanila o ang pagkakataon dahil hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kanilang anak. No? 8 months pa lamang, 8 buwan pa lamang ng pinangalanan ni Rizal na si Francisco. Yan. Bago namatay si Rizal, binigay na muna niya ang librong binigay dito, no, Imitation of Christ ni Padre Thomas Kempis, no? At ito ay kumbaga dito ikinasal si Josephine Bracken, no, after 2 years after nang mamatay ang ating bayani. So siguro inalipas muna, no, matapos mamatay si Rizal at kinasal si Josephine kay Vicente Abad. Okay po? So yan po ang huling pag-ibig ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Wow! Nakailang pag-ibig. Ayan. Nanonood ang ating mga kabataan, mga estudyante sa daycare center. Wow! Yung mga batang ganyan, may naririnig na akong crush ko si ano. Ala, mga bata. Crush lang naman. Walang masama doon. Humahanga naman kasi. Siguro kasi gwapo or maganda. Next, si Rizal sa Bruselas at Espanya noong taon 18, 19 at 18, 1992. Noong 1890, lumisan si Rizal sa Paris patungong Brussels habang naghahanda sa kanilang paglilimbag ng kanyang mga sinulat, no, na success sa kanilang sinasabing success de Las Vegas, no, ang kanyang mga ginawa. So, yun yung trabaho o ginawa ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, mga trabaho na ayon sa istorya na si Gregorio F. Zaide, umibig si Rizal kay Saint Jacobi. That time, no, nabanggit na natin kanina, no, siya ay talagang tuloy-tuloy ang pag-iisip ng pagsusulat, no, sa kanila. So sa kanyang pangalan at edad niya, no, talagang kung isipin mo, batang-bata, Kastila, hindi natakot ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal na kalabanin yung makapangyarihang Kastila na nananakop sa bansang Pilipinas, no? Diretso siya. Now, after sa ating Rizal sa Brussels at Espanya, tingnan naman natin si Rizal sa pagbabalik sa Pilipinas. Ano kaya, no? Ang dami naghihintay kasi nga siya ay hinihintay or hinahanting ng mga Kastila. Sino ba yon? No? Isang Rizal, no, ang hinahanap nila. Si Rizal sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, pagpapatapon sa dapitan. Ginawa ng mga Kastila, ipatapon si Rizal
alam niyo ba, hindi sinayang ng ating bayaning si Rizal habang siya ay nasa dapitan. No? Ang dami niyang ginawa, nagpinta, naggamot, nag-ukit, no? Hindi niya, dahil hindi niya sinasayang ang araw-araw na kanya nang siya ay nasa dapitan. Okay? So yun po, yung dapitan sa Mindanao, sa Zamboanga. So parang nainis siguro itong mga Kastilang ito. Itabo yan, ilayo yan, no? Itapon niya sa dapitan. So doon nanatili siya, di ba sabi nga sa pag-ibig ni Josephine Bracken kanina, doon sila nagkatagpo. So after si Rizal sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas at pagpapatapon sa dapitan, okay, ang susunod natin, paano kaya, no? Ang pagbabaril o pagbaril ni Rizal, parang pag ito yung ating pag-uusapan na, nakakalungkot na, no? Ito'y pahapyaw lamang, sa banda next week, no, bawat linggo, may topic tayo. Kaya sabi ko nga kanina, buong December, ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Next week, kung paano naging bata ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Sabi nga dito, si Rizal sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, pagbaril sa bagong bayan. Napakahirap isipin. No? Ito yung ating Luneta Park sa Manila, sa Maynila, na ating pinapasyalan. Doon mismo siya. No? Kaya doon tinayo yung kanyang ribulto ni Dr. Jose Rizal, no, na pagpapaalaala sa ating lahat ng katanyagan na kanyang ginawa para sa ating bansang Pilipinas. Okay po? At ang ating last, syempre, ayan, talagang yung mga bata. Ayan. Kaya maraming salamat sa inyo mga nununod dyan. At ito ang ating huling bahagi ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ang mga katha ni Rizal. Yung dalawang tanyag, gano? Ang dalawang nobela na ating pambansang bayani, walang iba kundi ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ang mga ito ay naging daan upang magising. Dahil habang binabasa mo siya, nakakadurog ng puso, no? Ng ating ginagawa ng ating mga Kastila sa ating mga Pilipino. Alam niyo ba? Yun ang masakit sa atin. Lagi ko tinuturo sa Philippine history, lalo ng pananakop sa ating lupain, sariling atin. Pero sila yung namamayagpag, sila yung nagmamayari. Atin to. Kaya ang laking pasasalamat natin sa ating mga bayani kung bakit naging malaya ang bansang Pilipinas. Okay? So ang mga ito ang naging daan upang magising ang puso at diwa ng mga Pilipino. Ito ang pamaraan ni Dr. Jose Rizal o mas kilalang tawag na Pepe na isang Pilipinong reformista para sa isang lipunang malaya at revolusyonaryong naghahangad ng kasarinlan. Kaya palakpakan natin si Dr. Jose Rizal. Maraming salamat, sir, sa iyong talagang bayani. Talambuhay pa lang yan ng ating bayaning Dr. Jose Rizal. Kaya nga tayo ay ang mga kasaysayan, ang mga kwentong kasaysayan at mga bayani. Kaya linggo-linggo, abangan nyo kung ano pa ang ating mga topic, ang ating mga kwento. Napakadami, no? Kung pag-aaralan natin lahat yan, napakasarap pakinggan ang ating mga kabayanihan. At gaya ng speaking of kabayanihan, saludo rin po sa ating mga buhay na bayani na patuloy na nakikipaglaban sa panahon ng pandemyang ito. Ang ating mga frontliners, palakpakan natin ang mga frontliners natin, ang mga doctors, ang ating mga nurses, na po, sila po, kung tutusin, nakakatakot, panganib ang ating virus na ito, COVID-19. No, talaga sila ang mga, sa panahon ngayon, sila ang ating mga buhay na bayani na ating pasalamatan sila. Naggaya ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya paalaala rin po, panahon ng pandemya, ingat pa rin po tayo, mga bata, bahay lang kayo ha. At kung lalabas man po,
syempre kasama ating mga magulang, don't forget, magsuot ng mask at ng ating face shield. Face shield natin. Of course, pasalamatan natin kids sa ating mga barangay daycare center natin. Ayan. Yung iba nakatanggap na, okay? At yung iba ay pamimigay pa sa mga susunod. Ano po? So, inaisa po. Congratulations at maraming salamat sa ating sponsor mula sa ating sa pag-aayos ng MSWD. Of course, sa ating pamahalaang bayan sa pangunguna na ating mahal na Mayor Rujelin Mutok Bagabaldo. Maraming salamat po ang sa likod ng ating Paite.tv. Kaya kumbaga, sa panahon ng pandemya, kailangan natin talaga mag-isip ng paraan, para sa ating mga kababayan natin. Ayan po. So, ano pa ba nalilimutan ko? Yan, gaya ng pinangako ko kanina, abangan ang kung paano makakatanggap ng premyo mula kay Sir Mark. Ayan, sa akin po manggagaling syempre, yung first 3 na, pakinggan nyo na, madali lang muna, na first 3, I think ang mga bata ngayon ay ang galing na sa gadgets, no? First 3 na makakapag-send sa akin sa PM, sa Messenger, sa Facebook ko, kay Mark Anthony B. Bagamano, unang 3 magsesend na may larawan ni Dr. Jose Rizal. O, mag-selfie kayo. That's either nasa magazine, picture, basta larawan ni Dr. Jose Rizal. At mag-selfie kayo. Ayan. At isend kay Sir Mark, o Mark Anthony B. Bagamano, ang unang mag-send sa aking messenger sa Facebook. Ayan, sila ang aking pupuntahan. Huwag kayo mag-alala. Ako ang pupunta sa inyo para dalhin ko ang aking munting regalo para sa inyo. Yehey! Ayan po, pandagdag. Bago natin. Hindi naman kalakihan, ha? Ayan. Baka mag-expect kayo ng Basta, merong gift sa inyo, regalo ang ating Sir Mark. Ayan po. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Pwede na kayo mag-picture, mag-selfie sa picture. Kalapit si Dr. Rizal and send to my messenger Facebook account. Ang unang 3, pupuntahan ko kayo bukas. Abangan niyo ako sa inyong mga tahanan. Okay, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ito. At tuloy-tuloy ito para hindi lamang sa akin, sa ating mga kabataan, sa lahat po. Ayan, may natutunan ka na, no? Talaga naman nag-enjoy pa tayo. At tuwing linggo yan, syempre, kasabay 10:00 ng umaga, si Ma'am Celine at si Ate Luna sa kwentuhan series nila. At sa hapon, 3:00, ang mga kwentong kasaysayan at mga bayani. Ako po ang inyong teacher, guro, tawagin niyo akong Sir Mark Anthony Baldemore Bagamano, live dito sa ating Paite.tv. Maraming salamat. God bless everyone. See you next week. kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban.